Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Ano yan? Bago yata. Hanggang batas ngayon to. meron pong student loan no? Saan umuutang? Sa CHED? Ito po, Chief, sa yung mga eskwelahan na kailangang bayaran po. Yan. Oo, iba-ibang Bago po ito, agencies Chief, din. napirmahan lamang po nitong December 6. Explain mo nga kaya tinatanong ko sa'yo kung saan yan i-avail eh. Oo, O sige, alam mo ba Ayan. na may bagong batas na nilagdaan si Pangulong Bongbong Marcos na ano? Na magbibigay ginhawa sa mga estudyanteng may utang. Pero sa panahon po ito ng sakuna o emergency. Ayan. O sige, tingnan natin paano ba mechanics niyan? Yes. Energy! Yes, alinsunod po ito sa mandato ng Estado na itaguyod po ang karapatan ng mga mamamayan sa dekalidad na edukasyon sa lahat ng antas at upang matiyak na ang naturang edukasyon ay magagamit ng lahat. Ito ang Republic Act number 12077 o mas kilala sa tawag na Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act. Ano ang batas na ito? Ayan, sa hirap po ng buhay ngayon, karaniwan na sa mga estudyante ang umasa sa loans o utang sa kanilang paaralan upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Marami po ang umaharap sa hamon ng pagbabayad ng matrikula at iba pang gastusin habang sabay na pinapasan ang responsibilidad sa pamilya. Kaya naisa batas ang RA number 12077 para magbigay ng moratorium sa mga student loans. Ang moratorium ay pansamantalang paghinto sa pagbabayad ng mga utang ng mga estudyante habang nasa ilalim ng state of calamity o state of emergency ang isang lugar. Dagdag pa rito, may karagdagang 30 days na grace period pagkatapos ma-lift ang deklarasyon ng kalamidad o emergency. Ano bang mga sakop ng moratorium? Ito, ang moratorium ay para sa mga estudyante sa kolehiyo o state colleges and universities, mga private higher education institutions, at kahit sa mga technical vocational institutions o TESDA accredited na mga paaralan. Saklaw nito ang mga student loans na ibinigay ng Commission on Higher Education o CHED. O sabi sa'yo, sabi ng CHED, tama si Chief, binasa CHED. no? United Student Financial Assistance System for Tertiary Education or UNIFAST at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Yan, ito ano ba itong walang penalty o interest? Okay. Ayon sa batas, hindi sisingilin ng interest o penalty ang mga na-defer na bayad. Dagdag pa rito, hindi maapektuhan ang eligibility ng estudyante para sa re-enrollment o graduation kahit hindi muna nakapagbayad dahil sa moratorium. Ang mga kolehiyo ay maaaring magbigay ng mas magaan na paraan ng pagbabayad kung kaya nila. Hindi rin maaaring tanggihan o i-waive ng isang estudyante ang mga benepisyong ito. Kaya tandaan hindi pinapatawad o pinapa-waive ng batas ang utang or loan forgiveness, ika nga, kundi pansamantala nitong isinasantabi o sinususpinde lamang ang pagbabayad ng utang. Yan, ang ibig sabihin, pagkatapos ng state of calamity o ng 30 days matapos na ma-lift ang declaration of state of calamity o emergency, kinakailangan pa ring bayaran ang mga student loan. Sususpend So, pansamantala lang muna. Alam mo, marami akong kilala na naging abogado kaya lang nakatapos ng ungutang talaga. Lalo yung mga self-supporting. Yes. Alam niyo talagang hindi lang ang kahirapan para tayo magtagumpay. Correct. Diba? Bangon lang, laban lang. Kasi talagang ganun ang buhay, kapos eh. Pero pag may biyaya naman, pagkasya, no, magtipid ka naman. Gamitin ng Kasi tama. hindi laging araw-araw trono may biyaya. Hindi araw-araw, buwan-buwan may biyaya. May araw talagang tagtigang. Diba? Tuyot. Kaya nga sabi ko, pag dumating sa inyo yung swerte, pagyamanin nyo yung swerte. Eh, paano ko alisin na yung swerte, Henry? Mahirap talaga. Oo, kaya gano'n, maging mabait tayo para laging swerte. Amen. Yes. At Diba?